At tayo po'y mag-uumpisa na po sa ating gawain. Minsan pa po, tinatawagan na po natin ang ating pastor. Mula pa po. Mula pa po kung saan Sige po, relax lang po tayo sa ating mga buwan. Hinga lang po tayo. At maya po mag-uumpisa na po tayo. Handa na po ba ang bawat isa na tanggapin ang salita ng ating Panginoon? Amen. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Nag-gather po tayo dito para sa ating Diyos. Amen. Kaya po, let's open our hearts po and our mind. Muna po tayo ng komportable. Sa pinaka-komportable upuan niyo po at tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Handa na po ba, Ate Pastor? Sige po, minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At magandang umaga po sa ating lahat. Amen. At kami po ay nananawagan sa darating pong Mayo. Huwag niyo kami kakalimutan sa inyong mga balota. Nais ko lang ipaalala sa inyo, hindi po ito yun. Hindi po kami nangangampanya. Pangangampanya po ito sa Panginoon. At ako'y naniniwala, some of you ay kahit papaano bago kayo pumunta rito, kayo po ay nakakumain at nag-almusal. Amen? Kasi yung nandun kaganina, meron kasi ako nadaluhan ng ganyang pagsamba. Talaga namang hindi siya nakapag-almusal, pero siya ay nakatala sa pagkain. Kamamadali niyang gustong kumain, talaga naman sinisimplihan sa gilid. Alam mo naman yun, di ba? Kapag mga ganyang handaan, lalo na yung mga nakapwesto sa pagkain, hindi pwedeng hindi sasaipit yan. Kakain yan at kakain. Talaga namang habang busy ang lahat nakikinig, kumakain naman siya. So nga lang may tumitingin sa kanya, yung may sumutsot sa kanya at nagsabi, nabilaukan. Isang buong itlog, tapos sinamahan ng isang tipak na karne, nagmamadali sa leches. Binigay sa kanya yung Diyos, sinipsip. Kaso nga lang, napangiwi yung mukha. Naibigay sa kanya yung silver swan. Sabi niya, maalat yung kanya rito sa swan. Kaya advice ko lang sa nung pumunta kayo rito, nakapag-almusal kahit paano. Amen? Nakapag-almusal ba kahit paano? Amen! Oo. Tingnan ko nga itsura nung nag-almusal. Ako po, parang gutom. Oo. Liliwanagin ko lang, kaya tayo nandito, hindi dahil merong swimming pool. Napakagandang tingnan at pag sumausaw tayo dyan, tiyak ay napakalamig yan Tapos samahan mo pa sandamukan ng pagkain na dyan, At unlimited, buffet po tayo. Tinalo po yung sangyupsal. Walang kwenta pagdating dito kay ate. Siya lang ang lahat ng kumartada ng lahat ng iyan. Kaya enjoy lang natin yung ating moment. At wag mong problemahin yung Sharon. Bibigyan kayo ng plastic. Paglalagyan lang ng pinagsinian. Kasi di ba kakain yung mga aso nyo rin. Ganon. Di ba? So, enjoy lang natin yung ating moment. And then, sa oras na ito, ay mas mahalaga na maintindihan natin yung essence ng araw na ito, ng panahon na ito. Amen. So, sound. Nag-expire. Sound. Sound check. Ayan. Malakas naman yung aking tinig. Yeah. Naririnig po ako kasi sanay po ako magpipagkwentuhan sa amin, mga tropa ko Marites. So, araw-araw, ayan, ganyan. Kaya na-exercise yung vocalization ko. Kaya marami ako nalalaman sa kapitbahay. Pinagre-rentahan ko sila kada bawat araw. Kamusta na yung kapitbahay sa yung kapamilyang ganito, ay ito, naghihirap, naghihikaos. Ito isa, kalulong lang ng renting, hindi na-approve. Kasi may hindi siya nahulugan. Ayan, meron na ulit, di ba? Okay, so, pakiusap ko lang sa inyong lahat, gusto kong bigyan natin ang halaga ng sandali na ito. Okay ba yun? Bigyan nyo lang ng halaga. I mean, bigyan nyo lang ng isang malupit na meditasyon at pagbibigay ng oras na seryoso. Dahil naniniwala ako, lahat tayo
nagdiriwang sa pag-aalala sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Dahil buong bansa ginagawa ang lahat ng ito ng pagdiriwang pag-alaala. Di ba? Marami tayong natutungha dyan sa kalye na naglalakad, na nagpipinitensya. Yun ang paraan ng pagbibigay nila ng pagpapahalaga. Di ba? So, yung iba naman, yung paraan na nagpapasting, hindi kumakain. Yung iba naman, kung saan saan pumupunta, yun ang kapamaraanan nila. And I know some of you, kaya tayo pumunta rito, the very important essence, the reason why we are here, is tayo muna ay magpasa Diyos. Amen? Totoo ba na nandito ka hindi dahil meron tayong swimming pool, may pagkain, o totoo, kaya ka nandito dahil para alalahanin ang Holy Week? Amen? Oo, lakasan niya natin kung sumasang-ayon kayo. Ako ay narito nang dahil alalahanin ang pagkamatay ng Panginoon. Say amen, everybody. Go! Amen! Oo, praise the Lord. Thank you very much. Tanong ko ito. Pagka binanggit ang salitang cross, ano para sa iyo? Ano para sa iyo ito? When we talk about cross of Jesus Christ, what does it mean to you? Listen, dahil pag hindi natin naintindihan at naunawaan kung ano ang cross para sa akin, kapatid ko kayo, walang kwenta ang lahat ng aking gagawin kung hindi naiintindihan kung anong bahagi ng cross sa buhay ko. Why we are celebrating Holy Week? Why we are remembering the presentation of the cross of Calvary? Bakit ginagawa yun? Ano yung essence? Ano yung ating gagawin? Kasi kung naiintindihan mo ito, yung focus mo at yung value ng ginagawa mo, nakafocus ka rito. Amen? Kaya tinatanong kita, pag binanggit ba ang salitang cross, what comes to your mind? Ano ang pumapasok sa isipan mo? Oo. Di ba? Cross, pastor? Marami yan eh. May maliit, may malaki, may mga iba't ibang kulay. Tama ka. That is your observation. Di ba? Pag sinabing cross, marami din yan. May mga kahoy, may mga silver, may mga gold, iba't iba. Tama. Tama. Dahil yan ay iyong obserbasyon. Pag sinabing cross, marami tayong maibibigay. Kaso nga lang, yung ating bang pagkaunawa sa cross, ito ba ay merong dating, meron ba itong kapangyarihan, meron ba itong malalim na pakahulugan? I remember isang movie, ito nakakatawang movie kasi ang gumadbit to si Red for White. Kilala niyo pa ba si Red for White? Oo. Kasabayan namin ni Casaldian noon nung nag-aartista kami. So happy, sinuko namin yung pag-aartista kasi nga masalimuot din, puro kami signature. Alam mo naman mga trabaho ng mga artista. Kinuha kami sa anda sa Batang Quiapo. Malayo, inayawan ni Pastor Saldi. Umayaw na rin ako kasi kabanding ko Kaya yun. So sabi ni Red Forward, di ba naalala niyo, pumunta sa kanya lahat ng taong bayan dahil siya raw ay Dracula. So, pinakitaan siya ng krus. Hindi natakot, walang dating yung krus nila. Walang dating yung krus. Pinakita kasi Dracula nga sa Red White, pinakitaan ng krus. Oh, wala, hindi natakot. Ano yung pinakita niya, Red White? Kumuha siya malaking krus. Oh, ito. Masagulat pa sila Kung isipin mo, laki ng krus. So, ibig sabihin, maikikita sa isipan natin, bakit pag nilalabas yung cross, may dating, tapos yung iba naman, walang dating, tapos yung iba naman, sa kanila may kapangyarihan, sa kami wala. And then, and mind you, ano ba talaga yung para sa inyong cross? And some of you, gumagawa talaga ng isang malita cross, nilalagay dito. Tama? Ginagawang bracelet. And some of us, ginagawa natin necklace, tama? And then some of us, gumagawa tayo ng lahat ng mga printing pagdating sa cross. But the question is, you know what does it mean, cross? Alam mo bang pakahulugan at alam mo bang essence niyan? And then ang nakalulungkot, ginagawa itong amulet. Alam niyo bang amulet?
Oo, ginagawa itong lucky charm. Di ba? Pampaswerte, pampagana, pampayaman, pampahusay, pampatikas, pampaano, ang dami basta pamparampam. Oo, natawa naman. Tropa ko natawa eh. Sasayaw daw ito eh, batadan eh. Tirahin mo nga, Brad. Seriously, sa katotohanan lang, gumagawa ka ng isang bagay ng pag-aangkin pero hindi mo naiintindihan. Inaangkin mo, ina-adapt mo, pinapatronize mo, but without understanding what does it mean to you, is it valuable, it is significant or anything, ang problema, hindi mo alam kung anong ibig sabihin yan. You don't know the value. Kung ano yung tinatanggap mo. Na hindi mo alam, kapag naintindihan mo, eto pala yung value na yun. Parang ganito lang yun eh. May isang bata, inutusan ng nanay, anak, kumuha ka ng bato doon sa bundok ng pinakamataas sa bundok. Merong kakaibang bato doon. Kunin mo, ibaba mo, pumunta ka sa mga ahensya, ibenta mo, tanong mo kung magkano halaga. Pumunta siya sa isang ahensya, kung saan tiningnan yung bato, prenesyuhan. Ang sabi niya, ang presyo nito ay ano lang, ay 3,000. And then sinabi sa nanay, 3,000 na. Pumunta ka sa isang ahensya ng ganito. Pumunta sa isang ahensya. Prenesyuhan. Yan ay presyo ay 5,000. Sinabi na 5,000. Yung iba naman, prenesyuhan. Ayan, 1,000 lang at prenesyo ng iba't ibang presyo. And finally, bumalik yung bata. Nay, sabi niya, pumunta ka doon sa pinakamahalaga at pinakamalaking value. You know what does it mean? Alam mo kung ano ibig sabihin? Anumang bagay na ang tinatanggap mo nang hindi mo alam, na meron pala itong halaga, pero hindi mo ito hinanap sa tamang pagbibigyan ng halaga. Naiintindihan ninyo? Ang pagtanggap ng hindi mo naiintindihan ng halaga, na hindi sa tamang kapamaraanan mo hinahanap ang halaga, nagiging kasasayangan. Your life becomes worse because you don't know the value of what you are getting from. Hindi mo alam kung ano yung value. Kanya naman, bakit pag tinanong ka, ano yung cross para sa'yo? Yung cross para panakot, pampaswerte, pampaganitong soon. Yun lang yun. Na hindi natin alam, may value pala itong cross na ito. Alam mo ba, ganitong senaryo na aala-ala namin yan. Kapag Holy Week, nag-usap kami ni Brother Oliver, sabi niya, nung panahon ba na namamanata ka rin ba? Ang panata namin ni Oliver noon, iba eh. Pinapahirapan namin sarili sa pamagitan ng pag-inom. Yan, inom kami, inom ng alak, hanggang sa malamok. Pagising ulit bukas, pahirapan ulit namin sarili namin, inom ng inom. Hindi lang naghihirap yung katawan namin, naghihirap pa yung aming bulsa. Kasi wala na, tira, parang ang tira. Si Pastor Saldi naman sabi niya, mamanata rin kami. Ano ginagawa mo, Pastor Saldi? Ginugulpi namin yung kasama namin. Aba, napakapalad, nagugulpi. Di ba? Could you imagine? Pero ang totoo lang, ano ba talaga para sa ito? And then, it is a sudden moment in our life, isang nakalulungkot na pangyayari na kung saan nangyayari ito pero hindi ko talaga naiintindihan bakit may mga sinakulo, bakit may pagpapakakaw sa krus, bakit may mga ganyan na naglalakad, bakit ito sineselebrate sa iba't ibang kapamaraanan. Anong ibig sabihin na ito? Alam mo, yung 7 salita na sinalita ni Jesus Christ on the cross, it is a full of love. A great love of God to us. Nung sabihin niyang, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. Could you imagine? Sino ang makapagpapatawad? At alam mo ba ang bigat ng kasalanan na dinadala ng tao na kung saan may nagdala at tumubos sa kasalanan na yon? Hindi mo ba alam, naranasan mo na ba ito nung nagkakasala ka? Hindi mo kaya yung pressure ng kasalanan. Kaya, ibang mga tao, pag hindi kaya yung pressure, sa dami na lang utang, pipiliin na lang magpakamatay. Sa
tindi ng problema na nararanasan, pagsisinungaling, pagwawalang paala, pagdarayan ng sonson, behind of this is sin, ang papakamatay. Anxiety, depression, because of sin, nagpapakamatay. Depression. Ayun sa movie yung sinasabi niyo rin yan, sana mawala na ako sa buhay dito para wala na singilan. Alam mo ba yung pangalawang salita ng Panginoon? Sabi niya, Panginoon, kapag nasa paraiso ka, huwag mo akong kalimutan. Sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita. That is a great promise of God. That is the assurance of God. That the cross of Jesus bring us hope. Dahil sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita. Listen, ito ang pag-ibig. Ito ang panalangin na may pag-ibig ng Panginoon. Ang sarap nun, ano? Dalawang nakapako sa krus, nagpasya sila. Yung isa, hamakin si Kristo. Yung isa, sabi niya, nagpakumbaba, makasalanan ako. Pwede ba, alalahanin mo ako? Wow, that's a good prayer. Sana, bago matapos ang service na ito, huwag din hindi kayo magdi-decide. Decide kayo. Mahalagang bagay ito. Thirdly, sabi niya, babae, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lalaki. Lalaki, pinagkakatiwala ko sa iyo. So, ibig sabihin, ang pagtitiwala ng magulang sa anak at ang anak para sa magulang. Respect your parents. Young people, listen. Lalo na sa mga Gen Z. Do not underestimate the promise of God upon your parents. If you forget and disregarded the promise of God to your parents, your life become miserable. Magiging sumpa ang buhay mo kapag hindi ka sumunod sa panuntunan ng Diyos para igalang mo ang iyong mga magulang. Hindi mo sila gagalangin kasi sila ay kaaya-aya. Hindi mo sila irerespeto kasi napakabuti nila. No, you cannot give a respect to them because they are good. No, because it is God's command. Command ng Lord. I am replying and complying to the will and plan and command of God. Hindi dahil sa mabuti kasi magkakasala ang magulang eh. Sasablay. Walang tao dito sa mundo ito na hindi sumablay. Sasablay yan. That's why the Bible says, abide in me. God says, abide in me, and my words abide in you. And what are the reason why you need to abide in Him? Sabi niya, you ask whatsoever you ask in my name and I will give it to you. Why? Kakailanganin mo ng strength, kakailanganin mo ng karunungan, kakailanganin mo ang Panginoon sa panahon na hindi mo maintindihan ng magulang mo para marespeto mo. Amen? Listen, hanggat nabubuhay pa ang magulang mo, yung pinakamahigpit mong yakap, ibigay mo na. Because one day, pag sinabi na ng doktor, wala na yan. Hindi na maririnig at ma-appreciate ang tinig mo kahit nasa burol yan. Kaya nga ang kamatayan, it is a regretful moment. Once your parents still alive, kapatid, i-treat mo na ng pinaka-the best mong i-treat. Ibigay mo na yung pinakamasarap mong maialay na flower. Dahil pagka yung pagpatay na yan, hindi na ma-appreciate siya. I told you. And the third words of God, sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Could you imagine? Pinabayaan, in a sense, ayaw makita ng ama, yung kanyang anak, sinalo ang kasalanan ng sanlibutan. Yung kasalanan ng sanlibutan, ito'y napakabigat. Murderer, rapist, at saka mga sugarol, and so on. Ang dami mga uri, mga adultery, sakit sa kasiyahan, inom, sugal, babae, lahat yan. Sinalo ng Panginoon. And finally, from the righteous man image of Jesus Christ, He accepts the sin of this world. And finally, the God the Father, tumalikod siya kasi ayaw niya makita yung kanyang begotten Son, Jesus Christ. May kakambal po ako, nung hindi pa po kami nasa Panginoon, nakulong po siya sa frame up na crime of snatching and hold up. And finally, nung makulong siya,
wala ni isang kaibigan niya na mga fraternity or anything na pumunta doon. The only man to visit him, his father. When his father looked at him, from his eyes, tear downs, and finally, my son, bakit ka nariyan? Hindi kayang tingnan ng tatay kay anak, nasa himpilan ng kulungan. Finally, our Godfather says, sang matuwid na anak, sinalo niya lahat ng kasalanan. That's the reason why Jesus Christ, Father, Father, why are you forsaking me? That's because of sin. And also sabi niya, nauuhaw ako, I thirst. Those people of Israelites, Gentiles, pinagaling, pinakain, lahat yan ginawa ng mabuti ng ng kasiyahan, ng milagro, ng kagalingan, pinaranas yun ng Panginoon. And finally, they are shouting to the Lord in front of Him and saying, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Lahat ng mga tao na yan, nung panahon na sila pinapagaling, pinapangaral ng Panginoon, they are willing to serve, they are willing to say, Father, Father, Panginoon, Panginoon, nagsisigawan sila, Hosanna in the highest, Hosanna. Ang sabi niya, I thirst. Yes, physically, nauuhaw siya. But spiritually, yung sabi ng Panginoon, namimisan ng Panginoon yung pagsaserve mo. Sabi mo noon, magsaserve ako hanggat mawala. Magsaserve ako hanggat kaya ko pa. Magsaserve ako hanggat kaya ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Finally, lumarating ka sa panahon na nalulugami ka, na lumalagpa ka na. And then, the Bible says through Jesus, sabi niya, nauuhaw ako sa panahon na hindi ka na nagbabasa ngayon. Ako, nung nagkikipag-usap ka na mayroon lambing at pagmamakawa at pakikusuyo, nauuhaw ko kasi nung panahon na mainit ka. Maganda ka ating relasyon. But the Bible says, sabi niya, I thirst. And then the next word is, ang sabi niya, it is finished. In the original word of it is finished means tetelestai, means it is done. Tinapos na ng Diyos ang kaligtasan sa cross of Calvary. Listen ha, tinapos na ng Diyos ang kaligtasan, pinagdusaan niya na lahat ang ginawa doon. At wala ka nang maidadagdag kasi sinabi niya na ang paraan at lahat ang gagawin niya yan, tatapusin niya kaligtasan. Kaya sinabi niya, it is finished. Kung sinalita niyang it is finished, ano bang maidadagdag ng tao? Kung meron ka pang idadagdag, kaya ka pa nagpapahirap, kaya ka pa nagagawa ng ganyan dahil kulang pa ba yung ginawa ng Panginoon Kristo sa cross of Calvary? Hindi pa ba sapat yung pagkasabi niya, it is done enough. Now, kung kukopyain mo at gusto mo dagdagan yan, dapat you are a righteous. But no one is righteous. No, not one, the Bible says in Romans 3:10. Wala. Paano ililigtas mo ang mundo? Paano mo dagdagan ang isang banal na tao na nagligtas sa tao? Ikaw na hindi ka naman banal. Ginawa na, it is done. When the court is done, sabi niya, it is finished. When the engineer, sabi niya, natapos na engineer sa kanyang kontrata, sabi niya, it is done. Ang tinapos ni Kristo sa atin ng kaligtasan. The only way, the only thing that we need to do is to believe on Him. Naniniwala ka ba na niligtas ka ng Panginoon? Yes. Huwag mo nang pahirapan sarili mo para dagdagan mo yun dahil tapos na. The Bible says, maliwanag to, sabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ang sino man sa Kanya'y tumanggap o maniwala, tumanggap, siya'y hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Listen, anong hinihingi para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Listen, ano hinihingi? Ang sabi ba, magpenitensya ka. Ang sabi niya, magpakapako ka sa krus. Ang sinabi ba, magpakahirap ka, maghandusay ka, magpakaano ka dyan. Lahat ang alam mo, paraan na magpapakagutom ka o magpapakahirap ka, gawin mo. The Bible says, sinabi ba, o sabi niya, sino man na maniniwala?
with all your heart, put it in our heart, in our mind. Lord, I know that you love me. And thank you for that cross. Thank you for that cross. And the Bible says, in the last his word, sabi niya, Father, unto your hand, I commit my spirit. Ito ay tanda ng pagpapasakop sa plano ng Panginoon sa Ama. Tinapos niya na lahat, and time naman na, isuko niya ang kanyang sarili sa Ama. Ganun din tayo. Darating ang panahon, may dapat tayong tapusin. Kaya sa oras na ito, I just want to share something to you. The reason, the purpose, and the power, and the promise of the cross. Sabi niya po ito, ang layunin ng cross na sinasabi niya ay ibinuhos niya yung pag-ibig. Listen na isa-isahin ko pakiano mo nga. Sabi niya, the Bible says, sabi niya, when they came to the place called the skull, Golgotha, Mount of Golgotha, they crucified him there along with the criminals, one of his right, the other of his left. Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And they divided up his clothes and casting lots. So sabi niya, may isa sabi ng Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman. Unang salita ng Diyos. Next, sabi niya, the people stood watching, and the rulers even sneered at him. He said others, let them say himself if he is God Messiah, the chosen one. The soldier also came up and mocked him, and they offered him wine, vinegar. So sabi niya, imbis na magpakumbaba, minakpan niya. Ano ba Tagalog ng mock? Hinamak pa siya. And said, if you are the king of the Jews, save yourself. Even the soldier, hinamak pa siya. Sabi niya, there was a written notice above him which read, this is the king of the Jews. One of the criminal who yonder hurled insult at him, are you the Messiah? Save yourself and us. Yung mga salita ng Panginoon na nagpapakita at nagpapahayag ng pagbubuhos ng pag-ibig. Listen, kung sinasabi mong hindi ka mahal ng Diyos, kapatid, isang tabi mong muna. Dahil nung nabayubay ang Panginoon, listen, one thing and one point, sabi niya, pakitas mo iya. Hindi, baba. Next slide. Sige, next. Sabi niya ito. Next. The cross shows the depth of our sins. Listen ang purpose pala ng bakit may cross. Kasi tingnan nyo to To be honest, walang maganda sa cross. I tell you the truth. Dahil in times of Roman Empire, ito yung paraan ng kanilang paghatol. Kapag ikaw ay nagkasala, ang kahatulan, ipapako ka sa krus. The cross, it is the place of a shame, kahihiyan, kaparusahan, kahatulan, lahat yan. Ang ibig sabihin, kaya walang maganda sa cross. But, sa lahat ng naniniwala sa Panginoon Kristo at sa kaisipan ng Panginoon, mula sa isang kahihiyan, mula sa isang pawit na imahe na cross, but when Jesus Christ died on the cross, and then, naging maganda at mapagbiyaya ang salitang cross because of Him. Because ang sabi niya, the depth of our sin, sabi niya, they crucified Him. Listen, pag sinabing they crucified Him, at ang sabi niya, dala-dala niyang lahat ng kasalanan, tanong ko sa iyo kaibigan, sino magsasabi rito na walang kasalanan? No one. Alam mo ba kung anong kasalanan mo ngayon? Nakaatang na sa Diyos. Nakaatang na. Yung bigat ng kasalanan ay hindi biro. Dahil ang resulta ng kasalanan sa atin lahat ay sobrang guilt. Dahil sa sobrang guilt, si Judas Iscariot nagpakamatay ng dahil sa kasalanan.
And some of you nagtatago, some of you ayaw umamin, some of you nananahimik na lang, some of you because of sin. And some of you ayaw magpakumbaba because of your pride, because of ang tingin mo sa sarili mo ay ganito. Ang bigat ng dinadala ng kasalanan. Listen. Kaya yung awit kanina, ang sabi ng awit kanina, hindi man ako karapat-dapat, pero pinaging dapat ako. Listen. Mararanasan mo lang yung biyaya na yan when you start to humble and confess your sin to the Lord. Lord, nagmura ako, nakipag-away ako, napapasaya ako kapag nasa online ako, gamings, napapasaya ako lalo kapag nanonood ako ng porno or anything so on. But you know what? Sabi niya, kapag ka ikinumpes mo sa harapan ng Panginoon kasalanan, ang sabi ng Panginoon, Jesus, forgive us. That's what you call grace. Huwag ka nang lumaban, huwag ka nang lumayo, tanggapin mo yung alay ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. That's what you call grace. Biyaya, hindi ka karapat-dapat, pinaging dapat. The song said, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yun yung bigat ng kasalanan na walang pwedeng yumakap sa'yo kasi sa kasalanan mong marumi. But Jesus Christ died for you because He loves you. Mahal ka po ng Panginoon. Hindi siya magpapakapako sa Diyos at sa krus kasi hindi ka mahal. Pero nagpakapako siya kasi ayaw niya mapahamak. Because the Bible says, sabi niya, for the wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan spiritual, it is the separation from God and to men. Darating ang panahon, kaibigan, haharap tayo, magkakaroon ng judgment. If you reject and disregard the salvation of God, pupunta ka sa naglalagablag na apoy. But, and the Bible says, but, ito yung hope. Ito yung hope. Sabi niya, but, the gift of Jesus Christ, ngunit, ang regalo ng Diyos, ito ay libre sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Yun ang biyaya. The reason why Jesus Christ died on the cross because God wants us to redeem. Gusto niya tayo matubos, ayaw niya tayo mapahamak sa impyerno. At gusto niya maranasan na lahat ng kapatawaran. Alam niyo bang bigat ng hindi nagpapatawad? At ang alam mo bang ang bigat din ng hindi nagpapatawad at humihingi ng tawad? Hindi humingi ng tawad at hindi nagpapatawad, ang bigat. Merong isang anak. Binisita yung kanyang tatay sa kulungan. May dadala na siya mga placard. Hinarap niya yung kanyang tatay na merong kahinaan ng puso na kung saan umiiyak siya. Sa bawat mga placard, ipinapakita niya, gusto niya sabihin sa tatay niya. Kinamumuhian kita, ginugulpi mo ako, hindi ako nakapag-aral, ang dami mong ginawa sa akin, kabulustugan, ganito. At ang pinaka-worst ay gusto kitang patayin dahil pinatay mo yung nanay ko. And then the last placard na yung kinuha niya, sabi niyo, dahil tinanggap ko si Kristo at mabigat sa akin ang hindi magpatawad. Nung tinanggap ko si Kristo, pinatatawad kita dahil ang sabi ng Panginoon, magpatawad. That's what you call grace. Sino ba naman ako na hindi magpapatawad kung ako nga pinatawad sa kasalanan ng putikan? And the song is very powerful to us. Because yung sinabi niya, sino man naman ang yayakap sa akin? Sino ba naman yung mag-welcome sa bahay na nakapatay ako, na ganito ako? Meron ba tao mag-welcome? Welcome ka, yakapin ka, i-comfort? No one. But only Jesus can do that. Kaya napaka-powerful ang impact ng song. Niyakap mo ako mula sa aking karumihan. No one can do that but only Jesus Christ. Kaya kang ikapin. Kaya kang patawarin. And the second one is, nariyan pa kayo? Say amen. Amen. Pagka nagugutom, padadala ko kayo ng lechon, tagi-isa. Yung chicharon na lechon, meron siya.
Second, ang sabi niya, the cross reveal the heart of God. Listen, the heart of God. Ang sabi niya, Father, forgive them. Patawarin mo sila. Listen, the heart of God, not only yung salita lang ng Diyos, but He shows His action. Ang kanyang action, hindi ito pinagpaliban, hindi ito pinatagal, at kung pagkasabi niyang mahal niya ang tao, inoffer niya yung kanyang bugtong na anak. Kaya kapag sinasabi natin na tumaawit tayo sa Diyos na mahal natin ang Panginoon, don't say that word without the actions. The proof that you are submitting and surrendering the Lord, you make an action. Do not say, Lord, mahal kita. Do not cry to the Lord. Do not say with your powerful emotions that you are serving to Him with all your heart. And finally, wala ka sa susunod na Sunday, hindi ka available, at wala ka ganito. That's why Jesus Christ, I thirst. Kasi lumalapit kami sa problematika, mabigat ka. Nung tinanggal ko, sinusyon ako problema mo, sabi mo magsuserve ka, magbibigay ka, and finally, hindi ka. Kung mahal mo ang Panginoon, huwag ka lang salita. Ikaw rin naman ay mag-take ng action. Huwag tayong matulad sa mga politiko ng bubudol. Di ba? Kasi true. Pag panahon ng kampanya, there's a lot of promises. Over promises. Sino nakapakinig na ng ganitong illustration? Isang politika, umarap daw sila kay San Pedro. Ang politician, sabi niya. Sabi ni Pedro, Mr. Politiko, napunta ka rito. Bago ka raw hatulan, kailangan dadaanan mo muna yung impyerno at langit. Yung ano muna duman ng impyerno, langit ako. Hindi, kailangan danayin mo muna yung impyerno. So sabi ng San Pedro kay politika, ganito, sige. Punta ka muna, seconds lang naman to, 10 seconds eh. Sige. Sabi ng San Pedro, sige. Sabi politika, mabilis lang yan, sige. Okay, bababa ka na. Nung binaba na yung elevator, wala naman siya nararamdaman na init. Wala naman mainit. Yung pagdating doon, pagbukas, winelcome siya ni Satanas, tapos andun na lahat ng mga angel, ng mga fallen angel, nag-golf. May birthday party, may mga babae, may so on. Sabi nila, hindi naman pala masirabi ang impyerno eh. Okay naman pala eh. Dito na ako, okay na ako. Okay, kailangan ko muna umakyat. Umakyat. And then ipinakita yung heaven. Ipinakita yung heaven, boring. Boring may, ala, banay, nagustang gawin tayo. Kaya Yahweh, ay wala, boring, walang dating. Parang sabi nga, to be frankly lang God, ayoko na 7, doon ako sa sa hell. Sabi ni Pedro, sure ka? Okay na ako. Wala kayong pagsisisihan sa akin. Sige. Binaba na siya rin sa impyerno. Kaso nga lang, nung bumababa na, nararamdaman niya, teka, ba't mainit? At saka nag-iingay. Umiinit. Pagdating na rin sa baba, binuksan, naghihiyawan na, mainit! Ayoko na! Ito! Iba'y baksan, ano nangyari? Break time lang yung kanina. Ngayon, ito na ang totoo. Nabudol siya niya, Nabudol. Kaya kapatid, sa oras na ito, tayo pabudol. Sabi mo sa katabi mo, kapabudol. Hindi, wag mo sabihin budol ka. Sabi mo, wag kang pabudol. Third. Okay. Magtatapos na tayo rito. Nariyan pa kayo? Amen. Nangangamoy lechon eh. The cross offer hope for the broken. Listen. The cross offer the hope for the broken. Ang cross daw na ito, maganda ito, laro lang ito. Ang tawag dito, mic relay. Tatakbo na. Tapos, okay. Sabi niya, the cross offer hope for the broken. To understand what does it means this cross is all about. Ang cross daw na ito ay nag-aalay ng pag-asa sa lahat ng mga walang pag-asa. Broken family, broken relationship, broken sa kanyang sarili and so on. Alam mo, mayroong isang nag-viral na babae. Gumawa siya ng isang spoken word, hindi dahil sa broken relationship, broken family. Ang bigat ng broken family pala.
Umiiyak yung estudyante na bata. Ang sabi niya ay, eto na naman ako at ito ang aming buhay. Ang iba sa inyo hindi nakakaranas pero ito aking nararanasan, ang isang basag at walang kwentang relasyon. Na ang tatay at nanay ko na sila iniwanan ako na hindi ko alam kung paano magsimula. At buti pa kayo may mga magulang na ganito hanggang in the midst of his spoken word, she cried a lot dahil yung pain na hindi niya alam sino ang kakabisaan niya, sino ang mag-aagapay sa kanya, sino yung sasampa pagka yung gagraduate siya at magsasabit ng medallion because broken yung relationship. But the Bible says, sabi niya, God will never leave you nor forsake you until to the end of the world. That's a great promise. Despite of all this unsatisfaction life here in this world, despite of broken world, life in this world, despite of hindi natin maintindihan, there is no over anything all na maganda, but God, there's a lot of promises na ino-offer. Sabi niya, ikaw ba nabibigatan? Just come, magkaroon ka ng kapahinga. Dumating na ba kayo sa punto ng umiyak kayo sa Diyos and then after you cried a lot, yung kapayapaan, then there's another wisdom. Walang makapagbibigay nun, maliban ng Panginoon. Dumating ka na ba sa punto na, what if kung ako'y mamatay, saan pa ako pupunta? Ang pangako ng Panginoon, kung kikilalanin mo ko bilang Panginoon tagapagligtas, may buhay na walang hanggan. And the fourth, sabi niya, the cross secure our access to God. Nung binanggit niya naputol ang kurtina. Ang kurtina kasi ay nagpapahayag ng barrier. Kapatid, nung napunit yun, nung siya'y nasa cross, nagpapahayag ito ng alin, meron na tayong direct access sa Panginoon. Hindi nyo na kailangan si pastor para manalangin. Pwede ka magsalita, basta totoo sa puso mo. Kahit walang pattern ng prayer, basta sabihin mo lang, Panginoon, nabibigatan po. Ang nanay ko noon, hindi niya alam kung paano niya kayong bibuhayin na Siyam. Mula kami sa probinsya namin, pumunta kami ng Maynila, hindi sila sa pagtatrabaho ng Maynila, hindi niya alam kung paano niya bubuhayin. Nadala-dala kaming Siyam. Umiiyak siya sa court, basta ang sabi niya lang, sabi niya, Panginoon, tulungan mo kami. Umiiyak siya with all this, burden, and sabi niya, hindi niya alam Panginoon. Basta umiiyak lang siya. Tinatawag niya lang Panginoon. Then finally, nung tumalikod siya, nakakuha siya ni sandaan. Yung pagkuha niya ng sandaan, nakapulit siya sa sandaan, binili niya agad ng saging na saba. At iyan ay pinirito niya, ibinenta ng banana Q. Binuhay kaming lahat ng mga anak mula sa banana Q. When you try to pray, na may katotohanan sa iyong puso yung umiyak ka. Because the Bible says, sabi niya, call unto me, I will show you a mighty thing. Sabi pa ng ito, sabi niya, delight also in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Pray with the sincerity of your heart. Sa totoo lang, proven na po sa akin yun. Dumating ang punto na may karamdaman yung asawa ko at wala kami pampagamot. When I cried to the Lord, hindi ko alam kung paano tustusan na lahat ng yun. Umiyak ako, hindi ako yung, Maray, ganito, wala na kami pera, umalis kayo, wala na yan. Hindi ako nag-hysterical, no. Huwag yung bulabugin yung presensya ng Diyos. But instead, the Bible says, when you pray, go to your room and lock your door and pray to the Lord. Because, ang sabi niya, there is an access. Pwede na tayong mag-access. Ang sabi niya, kapatid, next, sabi niya, Jesus death removed the barrier between us and God. Wala nang barrier. Hindi mo na kailangan mag-kumpisa ka kanino, pwede ka naman nalangin. Diba kasi tingnan mo, pag nananalangin ka ng abagin ng Maria, may binagit ka na ba ng panalangin mo ang sarili mo? Wala eh. Kailangan mo na pera, hindi mo pinagit sa panalangin dun eh. Pwede bang ganito? Panginoon, tulungan niya naman kami, financial needs eh. Pang matrikula ng anak ko, bayarin po ng kuryente ganito. Mababanggit ba yan sa abagin ng Maria? Hindi. Sabi niya, access direct.
Kung yung anak mo lalapit sa'yo, sasabihin mo muna, lumuhod ka muna anak, tapos itong gawin mo, gawa ka ng ganun. Kailangan na anak mo. Ikaw na magulang, anak kayo. Umiyak ka lang yung anak mo, natataranta ka na eh. Di ba? Nandiyan sa ano ba nangyayari? Response ka na agad. Yung Diyos pa kaya sa taas. Yung umiyak ka na anak niya. Try. And last. Jesus did not die to make you religious. He died to bring you close. Hindi siya namatay na dahil sa relihiyon, relationship. Kailangan may relasyon kay Kristo. Kung Katoliko, wag ka sumapi rito. Ang kailangan mo sapian, yung relationship si Jesus Christ. Kung ano ka man at tapunta ka rito, wag ka mag-change, wag ka magbago ng relihiyon. Kailangan mo ng relasyon. Amen? Next, ang sabi niya, the cross demands response. Surely this was a righteous man. Ang sabi ng isang nakapako sa krus, Panginoon, alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. Listen, God invites us to make a decision sa umagang ito. Katulad ng pagpapasya ng isang lalaki na nakabayubay sa krus. Panginoon, pag nasa paraiso ka, alalahanin mo ko. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din. Yung promise niya, ngayon din. Kung magpapasya ka na tanggapin si Kristo, ang sabi niya, ngayon din. Hindi sinabi ni Kristo, o sige, bukas balik ka. Wala, sabi ngayon din. If you confess with your mouth, with the sincerity of your heart, and right now, Jesus Christ answered to your prayer. Do you believe on that? Ganyan kalakas ang ngalan ng Panginoon. Pag nababanggit ba ang pangalan mo, anong nararamdaman mo? Pag sinabing, si Noel, eto yan. Pag sa'yo, narinig mo yung sarili mong pangalan. Ako, nawawalang kwentahan ako sa pangalan ko. Mahinang nila lang yung pangalan kong Noel. Kay Kasaldi. Wala sa amin, naririndi kami dyan. But, when you mention the name of Jesus Christ, iba ang dating. Dahil His promise bring us eternal life. Ang pangalan ng Panginoon ay may kakayanan at kapangyarihan na dali ng ating buhay sa walang hanggan. Naniniwala ka ba? Kaya pala, the song said, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. What does it mean? The name of my God, Jesus Christ, is a very powerful name. Hindi mo lang alam gamitin because you don't know Him a lot who is Jesus is. Nung sinabi ni Pedro sa mga tao, silver and gold I have none, but I have Jesus Christ. Sabi niya, rise up, walking and living in the name of Jesus Christ. May lakas. Kaya tanong ko sa iyo, totoo bang may lakas ang Panginoon sa buhay niyo? Kung yan ay totoo, may invite you to stand and let us all pray. Close your eyes and meditate this message. The song said, Panginoon, gusto kong maranasan ng iyong presensya. Gusto kong maranasan ng iyong presensya, Lord. Wow, nahope ako sa inyong pag-ibig. As you close your eyes, habang nakapikit ang iyong mata at ikaw ay nakayuko, nais mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Because of His promise, dadalikan niya sa buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin si Kristo at gusto mo magkaroon ng katiyakan, sundan mo itong panalangin na may katotohanan sa iyong puso. Sundan mo itong panalangin ito. Please, make a good decision today. Magkaroon ka ng desisyon na tanggapin mo si Kristo. Because ang the Bible says, sabi ni Kristo, ngayon din, alalahanin kita. And if you want to experience the promise of God for eternal life, sabihin mo lang ito sa iyong puso at isipan. Sabayan mo ito na panalangin ito. Come on, say it to your lips with the sincerity of your heart. Sabihin mo lang ito na may katotohanan sa iyong puso. Sundan mo panalangin ito. Panginoon, kahit hindi ka sumigaw, sabihin mo lang, Panginoon,
Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala. Panginoon, inaamin ko po ang lahat na gawa ko mali. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sumasampalataya po ako na ako'y inyong ililigtas mula ngayon hanggang sa o dumating. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. As you close your eyes and bow your head, let us meditate this song. Ang sabi ng awit na ito ay nais ang dalangin niya yung maranasan ng Panginoon. Will you please hear this song? As habang ikaw ay nakayuko, manalangin tayo sa Panginoon. Come on, let us pray to the Lord. Manalangin ka sa Diyos. Ano yung kahilingan mo right now? Ano yung kahilingan mo? Binigyan tayo ng access sa Panginoon. Yan ang purpose ng cross. Yung tubusin tayo sa ating kasalanan, ipahayag ang kanyang pag-ibig, at maranasan natin ang kanyang mga pangako at may access tayo sa Panginoon. Ano yung kahilingan mo? Sabihin mo, mag-usap kayo ng Panginoon. Come on, say it to the Lord. At kung ikaw naniniwalang may lakas ang ngalan ng Panginoon, kaibigan, kung ikaw ay naniniwala na may lakas ang Panginoon, na may magagawa ang Panginoon, na makapangyarihan ang Panginoon, sapat na magpasya ka mula sa kinauupuan, halika dito tayo sa harapan kung naniniwala ka na merong lakas ang Panginoon. Just come forward. Ano man ang kahilingan mo, halika dito tayo sa harapan. Naniniwala ka na may lakas ang ngalan ng Panginoon, halika natin, sabi mo sa katabi mo, magkikiran ako, gusto ko lumapit. Anong kahilingan mo? Nais mo maranasan ng Panginoon, just come. Lapit tayo sa Panginoon. There. Just come forward. Halika, lapit tayo sa Panginoon. Lahat ang pinagpala, lahat. Come on, let's come forward. Yes, right. Manalangin tayo. Yes, Lord God. Amen. Yes, that's true. You're great, God. Yes, Lord. That is our prayer. Yung mapalapit sa inyo, Panginoon. And finally, makilala ka with all your guidance and power. Direct us, O Father God. Yes, Lord. Direct us, O Father God. Habang ikaw'y nakapingin, huwag na muna tumingin sa kukanyo pa mag-focus ka sa Panginoon. Come on. Ate, kuya, halika. Naging totoo ba sa iyo ngayon ang pagsamba sa iyo? Naging totoo ba ang Panginoon sa buhay mo? Let's come forward. Habang ikaw ay lumalapit, ipapanalangin tayo dito sa Sunday. Let's come forward. Let's come forward. Ipakita mo na kailangan mo, Panginoon. Diyos ka, dito tayo sa maluwag mo ang harapan para sa lahat ng gusto na makilala at maranasan. Gusto mo bang maranasan ang Panginoon sa buhay mo? Diyos ka, praise the Lord. Habang nandito ka sa harapan, close your eyes. Close your eyes. Manalangin ka. Kung sabi mo, Panginoon, hindi ko manilang kung anong needs mo. Kung sabi mo, Panginoon, problemado ka pa sa pamilya, problemado ka sa trabaho, sa eskwelahan, o ano man, sabi mo sa Diyos. Come on. Say the Lord, hey, ask us your eyes, I'll need to lead us in prayer. As you close your eyes, come on. Close your eyes. Talk to the Lord. Kung sabi mo, Panginoon, with this and say, sabi mo, Ama, ito po yung kalagayan ko. Ito po yung sitwasyon ng aking buhay, Panginoon. Ang totoo lang naman, nabibigatan ako. Ang totoo lang, Panginoon, pagod na ako. Yung totoo lang, Panginoon,
kita. Maaari po ba, Ama, ang lahat ng mga anak mo nandito sa harapan ngayon, na pinatayuan, na pinananaligan ng iyong ngalan na may magagawa sa lahat because your name is a great name to all. And Lord, in the name of Jesus, maaari po ba na ang lahat nandito sa harapan na ito, buksan ninyo ang pinto ng iyong kalangitan, Ama, bibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala mula sa inyong pag-ibig, Ama, at sa kaligtasan ng Panginoon Kristo na ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa patuloy na pagtisa ng Banal Espiritu Santo, Ama, Panginoon, sumaamin ang iyong basbas sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Continue to pray, Pastor Sandy. Thank you, Father. Thank you, Lord. Yes. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Sa mga babae at lalaki na tumanggap at naniwala sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, ng iyong pangalan ay mayroong kapangyarihan Yes. na gumawa at kumilos sa bawat puso ng bawat isa. Yes, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, na mayroon kang magagawa sa bawat babae at lalaki na tumanggap at naniwala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy kang gumawa sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, ang hangarin. Yes, Lord. In Jesus, praise Ay you, Lord. madama. Hallelujah, Lord God. Pour out your blessing upon us, O Father God. Your power be upon us, O God. Na walang Your presence. lumapit sa iyo, Lord, each and every one of us, O Father God, we raise our hand. hinayaan, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga babae at lalaki Yes, Lord. na nag-umpis sa iyo, Panginoon, ng kanilang mga kasalanan. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay makasalanan sa iyong harapan. But sa mensahe ng iyong salita, sa mabuting balita, Panginoon, pinatawad mo kami at minahal, Panginoon. Dahil sa iyong makapangyarihang pangalan na mayroong kakayahang gumawa sa bawat isa sa amin. Kaya mong baguhin, Panginoon, ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isip. Kaya mong tanggalin ang lahat ng mga agam-agam pag-aalinlangan na kung saan dadalhin mo kami, Panginoon, sa paniniwala doon sa krus na ikaw ay namatay para sa amin at muli kang nabuhay para sa amin. Yes, Lord. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Sa pagkakataon ito, Panginoon, na iyong itinakda sa bawat isa. Ito ang oras, ito ang panahon, ito ang pagkakataon upang kami, Panginoon, ay tumanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ito ang oras at pagkakataon, Panginoon, na papaguhin mo ang aming pagkatao. Dahil sa kasalanan at dadalhin mo kami sa kaliwanagan. Your presence, Lord. Your presence, your power. Sa katiliman. Yes. Your name, Lord. Thank you for your grace. Lord God. Maraming salamat po, Thank Panginoon. you, Lord God. Maraming Yes. salamat sa mabuting balita Your name. na aming narinig, na aming tinanggap. Ngayon, kami po ay bago ng nilalang sa iyong harapan. Wala na ang dati namin May nakasangalan, Kami Lord. ngayon ay bago na dahil mayroong kang lakas, mayroong kang Amen. gumawa sa ating mga puso, na gumawa sa ating mga isipan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga babae at lalaki na tumanggap, na naniwala sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ngayon, Panginoon, maraming salamat at naibsan, Panginoon, ang mga kalungkutan, mga suliranin, mga problema, mga kawalan. Ngayon ay natagpuan namin ang kaligayahan na nagmumula sa iyo. Kapayapaan at kapahingahan ang aming tinanggap sa oras Yes. ito. Thank you, Lord. Maraming salamat Lord. po, Panginoon. Ang lahat po na tumanggap sa Panginoon ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Natin ito sa lamang yan ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Amen. May lakas ang ngalan mo.
Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Maraming salamat po minsan pa, Panginoon, sa mga babae at lalaki at bata at matanda na tumanggap sa iyong mga mabuting balita. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain po ang kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang pag-aaral, ano man ang kalagayan nila sa buhay, ano man ang sitwasyon nila sa buhay. Panginoon, sa umagang ito, naniniwala kami, Panginoon, na mayroong ka ng ginagawa sa bawat buhay ng bawat isa dahil may kapangyarihan ang iyong pangalan na gumawa sa aming mga buhay. Salamat po sa mga tumanggap at naniwala sa iyo, Panginoon. Ngayon po, inaangkin namin na ikaw, Panginoon, ang maghari na sa bawat isa. Sa lahat ng tumanggap at naniwala, ikaw na po ang maghari, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming pasasalamat. Ito po ang aming dalangin na mayroong pagpupuri at parangal sa iyong dakilang makapangyarihang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng pinagpalay magsabi ng Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin dito sa Panginoon! Palakpak po para sa Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang dalangin ko